Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3, Pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. Ito na po ang kasagutan sa katanungan nating lahat kung saan po napupunta ang napakalaking pondo ng Makabayan Black. Panoorin po natin ang video. Mismong si Ka Eric Celis po ang nagbunyag, mga ka-PL, na ayon po sa mamang ito na kilalang dating kadre at alam niya po ang buong kalakaran, abay napupunta lang pala o ipinambibili lang pala, mga ka-PL, ng armas para gamitin na panlaban sa estado. Abay parang nag-aalaga po ng ahas ang ating pamahalaan. Oras na lumaki na ang ahas, malakas na, anumang oras, tutuklawin niya po ang ating pamahalaan. Si Ka Eric po ang magpapaliwanag, pero bago ko po simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At pakiclick na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag niyo pong kalimutan. Palike na rin sa video. Maraming salamat. Makikisuyo. Ito na po si Ka Eric, mga ka-PL. Pangatlo, I will single out and narrow down my position. Uunahin nating buksan, mga kababayan, ang tatlong naiwan na party list at ang dalawa pa nilang nandoon, 5 dati yan. Kasi ang estimate namin mga dating kadre, upon knowledge namin, ma'am, binalikan ko kagabi, hindi po bababa since 2001 to 2023 sa 12 billion pesos. Ouch. Kita nyo na. Napakalaking pondo po. From 2001 to 2023, umabot ng 12 billion. Ganyan kalaki ang pondo ng Makabayan Black. Ituloy po natin ang video para klarado kung saan po ginagamit nitong mga ugok na ito. Ayan o. Ang pondong napunta sa kanila. Pondo sa opisina, extraordinary fund, sahod, at pati po ang budget sa opisina nila. So, saan napunta ang 12 billion? Yun ang unahin natin. And then isunod natin ang iba pang mga bahagi ng Kongreso. May batayan po ba ang panawagan ni former President Duterte? Yes, because this is constitutional mandate and obligation ng gobyerno, all aspects of government, including Congress, that includes the lower house and the Senate, to be open in accounts, transparent, and report to the people saan nyo ginagamit at paano nyo ginagamit at anong mga pundong ginagamit nyo. Pero unahin natin ang tatlong naiwan ngayon dyan, this year, for the 3 years of... Sandali. Sana'y matawagan po ng pansin ang Kongreso at ang Senado na buksan po ang libro. Ayon na rin po ito sa kahilingan ng ating mga kababayan. Sana lang, no, mga ka-PL, mapapayag sila o pumayag sila na ipakita po ang kanilang libro para matahimik po ang taong bayan. No? O, ituloy natin si Ka Eric. One term, 2022 to 2025, we are expecting na bibigyan sila at makakakuha sila ng 108 million pesos extraordinary fund and more than 200 million budget for their office. Wow. Saan ito napupunta? Sapagkat Sabi nyo, 108 million plus meron pa palang 200 million. Suma total, 308 million. Aba, marami-raming armas ito. Kaya tuloy, sana tuloy-tuloy ang paglaban ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa insurhensya. Tuluyang pulbusin, durugin yung mga yan para maubos na, salot sila sa lipunan.
O ituloy natin si Ka Eric. Kami mismo nagsasabi, ginagamit po yan sa pagbili ng armas, bala, supply ng NPA at allowances ng mga cadre operators ng CPP, NPA, NDF kagaya namin noon, at kami na po ang nananawagan sa gobyerno, interviewin nyo Ayan kami. maliwanag Nilinaw ni Ka Eric hindi niya lang po gawa-gawa yan. Experience na po yan mga ka-PL. Alam niya po kasi ang kalakaran. Kasi nga dati siyang kadre at hinahamon niya pa ang ating pamahalaan na interviewin nyo kami. Marami kaming magpapatunay na sa armas lang napupunta ang napakalaking pondo. Di ba? Ng Makabayan Black. O, ituloy natin. Si Ka Eric, si Ka Winnie, si Ka Chris, si Ka Ivy, si Ka Shane, libo po kaming magpapatotoo ng aming mga pondo dyan sa party list na pinanggalingan namin na hawak ng CPP, NPA, NDF. Dyan din po kami humuhugot ng ilang mga pondo para sa supply, armas, bala ng NPA para pumatay ng sundalo at polis. Tama lang ang panawagan na ito ni former President Duterte na buksan ang libro ng Kongreso. Unahin natin itong tatlong operatiba ng CPP, NPA, NDF, teachers, Gabriela at Kabataan Party o Simbayan muna at Anak Pawis. Ma'am Lorraine and Yun, Brother mga ka-PL, maliwanag sa sikat ng araw, napupunta lamang at ipinambibili lamang ng armas ng mga makabayang bulok. Sa mga kababayan natin dyan na isa sa humahadlang at nagsasabi na ninakaw lamang daw ni Vice President Sara Duterte ang CIF niya, binulsa o kung saan man ginamit, maituturing po kayo na sympathizer ng Makabayan Black kasi sila po ang nanguna para tanggalan ng CIF ang pangalawang Pangulo. Wala ho kayong pinagkaiba sa kanila, mga kababayan. Nakakaawa po naman kayo. Hindi na ho kayo naawa sa bansa natin na dapat kayo o tayo sana ang manguna na bigyan ng CIF ang OBP para tuluyang pulbusin, durugin ang etong mga makakaliwang grupo, siyempre. Di ba? Pero hindi tinanggalan pa. Pero etong Makabayan Black pala ang may malaking pondo. At napupunta lang sa armas, mga allowances at kung ano-ano pa yung mga binanggit ni Ka Eric. Nasaan yung mga galit na galit sa CIF? Nagsasabing ninanakaw lamang daw ni BP Sara. Mismo si Ka Eric na ang may sabi. Di ba? Imbis na tulungan natin yung ating pangalawang Pangulo, kayo pa po mismo ang nanawagan at nag-ingay na alisin ang CIF ng OBP. Kung ano yung sinabi ng mga Makabayan Black, yan din ang sigaw ninyo Gusto kasi ng Makabayan Black natanggalan ng tuluyan ng pondo o CIF ang OBP kasi handa silang pulbusin ni Vice President Sara Duterte. Si Inday Sara Duterte ang tatapos sa kanila. Kaya ganyan po kainit sila sa CIF. Hindi nyo lang po kasi naiintindihan. Pinalabas nila na kuno, ninakaw ni Inday Sara ang CIF para maniwala ang taong bayan. Nagpabiktim po sila. Lumalabas ngayon na tayong taong bayan ang biktima para paniwalaan ninyo itong mga Makabayan Black. Hindi nyo muna inalam kung saan gagamitin ang CIF. Obvious naman, di ba?
para tuluyang pulbusin ang Makabayan Black, pero naniwala ho kayo. Nandoon na, wala na tayong magagawa. Wala nang CIF ang OBP. Sana lang, hindi na ulit mamayagpag o dumami pa itong mga makakaliwang grupo o kalaban ng Estado. Dahil pag bumalik na naman sila, magulo na naman ang bayan natin, mga kababayan at mga ka-PL. Hanggang dito lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-iingat kayo lagi. Be blessed.